Ito po ang boses ng mga mamamayan ng Los Baños. Ako po si Boom Tenorio Jr. na maghatid sa inyo ng mga kuro-kuro, opinyon at damdamin ng mga taga Los Baños dito sa ating programang Maki-Makiling. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay tungkol naman sa edukasyon. Kaya tinatawagan po natin to come up on stage. Stage daw, Dot Cortez. Kasama po natin si Dot. Dot, ang question ko ay, math at science, kaya mo ba? Kinakaya. Okay, anong ibig sabihin ng kinakaya? Well, so far, maganda naman yung grades ko sa math at science. Talaga masasabi kong kinakaya ko lahat. Prove to me that sine plus cosine equals 1. Joke. Ano ba yun? Meron bang ganon? Para pa rin po sa diskusyon natin tungkol sa edukasyon, kapilang naman po natin ngayon si Gilbert Maningas, 4th year high school student ng UP Rural. Gilbert, simpleng tanong, kinakailangan ko ng iyong sagot. Math at science, kaya mo ba? Kaya po. Sa paanong paraan mo kaya ang math at science? Personally po, favorite subject ko po ang math and science, kaya po enjoy na enjoy ko. Tungkol ba rin po sa edukasyon, kapili naman po natin ngayon ng isang 4th year college student, major in BS Biology, Eleanor Villaverde. Ang tanong ko sa iyo, Eleanor, math at science, kaya mo ba? Medyo po. Anong ibig sabihin ng medyo? Kasi po may difficulty din po kasi ako sa math. Pero kapag na-understand ko po kasi yung, yung concepts po sa science na nakikita ko naman po na interrelated po sa math. So kakayanin ko po yung math para po maintindihan po yung concepts ng science na major ko nga po. Ako hirap ako particularly sa math than science kasi sa science medyo nag-e-enjoy ako lalo na sa chemistry, pero pagdating na sa deep computations medyo hirap ako. Science po. Kasi po madali po. Math. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Base dun sa naobserbahan ko dun sa mga estudyante na nagka-aral na ng mga basic na agham at matematika, ay merong malaking pagbabago dun sa makalumang school kung saan makikita yung pagpapahalaga sa mga practical na kaalaman na kung saan dapat gamitin ang prinsipyo ng matematika at agham. Mas marami ngayong way para matutunan yung subject ngayon. Unlike before, nung panahon namin, so teacher to student lang ang ways ng communication. Ngayon marami na tayong yung ating mga computers. So saka yung mga madaming books ngayon. So madali na ngayon ang mag-aral, matuto ng science at saka math. Iba siya from Manila, ganyan. Kasi pinagtutunan talaga yung math and science. Makikita mo naman yun kasi meron silang mga groups kung saan yung mga bata talaga sinasali, may mga competition for math and science. Pagdating sa math at science, kakayanin naman natin. Bueno, anak Dayan, kayo naman. Maraming salamat, Boom, at narinig natin ang mga concerns at katanungan ng mga ating kababayan tungkol sa edukasyon. Narinig din natin ang kanilang mga sagot sa ating mga tanong. Ngayon, pakinggan naman natin ang ating mga experts ng edukasyon dito sa Los Baños. Pakinggan natin si Dr. Merlene Mendioro, Chair ng Education Committee ng Los Baños Science Community Foundation. Thank you very much, Diana and Ana. Ngayong umaga, pag-uusapan natin ng isang mahalagang bahagi sa pag-aaral ng ating mga estudyante. Ito ay tungkol sa math at saka science. Ngayong umaga, meron tayong magagaling na guests at ipapakilala ko isa-isa. Unang-una, si Professor Lisa Carrascal, Principal ng UP Rural High School. Magandang araw po sa ating lahat. Ang susunod ay si Ma'am Maria Teresa de Villa, Dean, Faculty of Education, UP Open University. Salamat, Merlene. Magandang araw. At galing sa Science Education Institute, DOST, si Ma'am Ruby Liana. Salamat. Magandang araw sa ating lahat. At of course, ang presidente ng The Learning Place, si Prof. Violeta Quintana. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Ngayong umaga, pag-uusapan muna natin ang performance ng mga estudyante sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng pag-discuss natin ng TIMSS or Trends in Mathematics and Science and Study. Ito ay i-discuss ng ating panauhin mula sa DOST, si Ma'am Ruby Liana. Salamat. So ang themes or trends in international mathematics and science study ay isinasagawa, isang malawakang pag-aaral na isinasagawa ng IEA. So sa parte ng Pilipinas, sumali tayo sa 3 teams noong 1995, 1999 at saka 2003. So doon sa 2003 na resulta ng pag-aaral, na kung saan yung grade 4 at second year high school students natin ay sumali dito, sa 25 bansa sa grade 4, tayo ay nag-rank ng 23 sa science at 23 sa math. So ibig sabihin, pangatlo mula sa huli. Sa grade 8 naman or sa second year high school, nag-rank tayo ng 42 sa science out of 45 na countries at 41 sa math sa 45 bansa rin. So yun yung natin, yun yung performance natin sa teams nitong 2003. So talaga mababa ang performance ng ating mga estudyante. Sa palagay niyo, Ma'am Carrascal, ano kaya yung isa sa mga dahilan kung bakit ganito ang ating performance? Naku, palagay ko, isa yan sa mahalagang dahilan kung bakit medyo nabulabog ang buong bansa. Doon nga sa naging resulta ng teams, and palagay ko ang Department of Education with DOST ay marami nang ginagawa. Maraming dahilan palagay ko, no? Una, siguro kailangan nating i-revisit, tingnan yung ating curriculum, at siguro tingnan din natin yung preparasyon ng mga teachers sa pagtuturo. Isa lang yon, at syempre yung infrastruktura para talagang matuto ang mga bata. Ma'am Divilla, meron po kayong dadagdag? Palaging ito lang ang sinasabi namin at ang DepEd may ginagawa na. Malaking papel dito ay ang ginagamit nating wikang panturo. Kasi bakit baga ang science at math ay itinuturo sa Ingles? Dapat yung ating sariling wika. So ngayon ang DepEd meron silang pinalabas na memorandum, ang pagpapatupad ng MLE o ang multilingual education, kung ano yung mother tongue o first language, kung yan ay sa bandang Mindanao o sa bandang Visayas, kung ano yung wika sa bahay. Para sa ganon, yung natututunan nila sa classroom, nakikita din nila sa bahay. Hindi yung iba yung mundo sa eskwelahan, iba yung mundo sa bahay. Yung tinatawag natin sa English na relevance. So, yun ang isang magandang nangyayari ngayon. Palagay ko, yung teams, kasi sa English yan. I think noong mga 2005, nagbigay sila sa Filipino. Ang diferensya, hindi isinulat ang mga items sa Filipino. Isinalin yung nasa English. So, iba pa rin yun. Opo. Ma'am Quintana, meron po kayong idadagdag? Malaking bagay para sa akin yung teachers' competencies at saka yung instructional materials, yung ginagamit ng mga libro, at saka kailangan isipin natin, isaalang-alang natin yung magkaroon ka nga naman ng mahigit 80 estudyante sa isang classroom ay talagang mahirap na matutukan lahat ang mga pagtuturo at yung pag-aaral ng mga bata. Tungkol naman po kaya sa performance ng ating mga estudyante sa National Achievement Test, meron po ba kayong informasyon tungkol dito? Ako meron. Dahilan sa meron kaming gaganapin na workshop, teacher training, na initiate ng UP Rural High School, kailangan naming tumingin sa mga academic performance, national achievement performance ng mga bata para malaman namin kung ano yung mga kailangan namin. And so, nakakuha ako ng ilang data at napansin namin na hindi masyadong maganda ang resulta.
Kung titingnan natin, ang parang pinakamataas na rating ay ng Laguna, no? With from among the 13 districts ng Laguna, ang Pagsanhan ang may pinakamataas, pero hindi natin masasabi na yung 67.03 nila na percentile rank ay maganda na rin. Dahilan, so kung makikita natin yung nakakuha ng highest from among the different schools, elementary schools sa Pagsanhan, as an example, ay hindi rin naman isa lang yung halimbawang nasa 70 and then yung iba ay medyo mabababa na. Kung kaya naman nagkaroon sila ng average na 67. And ang isang hindi rin maganda, meron tayong pinakamababa, no, na isa sa distrito ng Laguna ay 44.7, which is way below the 50th percentile. So yun yung hindi at ang Los Baños ay kailangan magsigasig dahilan sa nasa ika-5 sila doon sa data na nakuha namin ng school year 2009-2010. So meaning doon sa 13 public elementary school sa Los Baños, ang kanilang average na percentile rank ay 59.65. Meaning hindi yun kagandahan, kaya kailangan ay talagang magsumikap na mabuti. Meron po yatang katanungan mula sa ating audience. Magandang araw po sa ating mga panelists. May tanong lang po ako sa inyo, kung sapat na ba po ang pagpasa sa board exam ng mga teachers para makapagturo po sila? Kasi po, na isa po yan sa mga problema natin na kinaharap na hindi naman lahat sila common nakapasa ay maayos magturo. Yun lang po. Ma'am Carrascal, meron po kayong... Palagay ko hindi sapat yun. Yung pagpasa kasi ay maaaring nandun ka sa minimum, na minimum grade na pwedeng pumasa. At ibig sabihin yun, hindi talagang kagalingan. Marami pang bagay ang dapat na intindihin at ayusin ng isang guro para masabi natin na epektibo na talaga ang kanyang pagtuturo. Ma'am De Villa, meron po kayong dadagdag? Ang dyan, yun namang nakasulat doon sa test, karamihan yan, content Wala din yung paraan ng pagtuturo kung ikaw ay animated. Maaring marami kang alam, pero hindi ka marunong mag-deliver. Yung to think on your feet, you must have a bag of tricks. Kung ang estudyante ganito, paano mo yun sasagutin? Kung hindi gumagawa ng homework, anong yung gagawin? Opo. Ma'am Quintana? Bago nga tayo dumating dun sa board, tingnan natin yung teacher training institutes. Yung talagang paghanda ng mga teachers natin bago sila isabak sa pagtuturo. Importante yun. Yes. Balikan po natin yung binigay na data ni Ma'am Carrascal para pong nakakalungkot na dito sa Los Baños na ang UP Los Baños ay malapit at may inaalagaan ng mga 13 schools, paaralan. Hindi ho yata maganda ang performance ng ating mga estudyante. Ano po sa palagay nyo ang pwede nating gawin para at least maiangat naman ang kanilang performance sa NAT? Ang alam ko, noong 2004, nalaman na ito ng Los Baños Science Community. Sila Dr. Villarreal nga, pinangungunahan. Involved pa doon sila Dr. Emil Javier, sila Dr. Ramirez. Nakita nila yung effect yung sa NAT na ang baba-baba ng result ng mga galing sa Los Baños, mas mataas pa nga yung Batangas Kaya ang ginawa nga ni Dr. Villarreal